Hindi mo kailanman aakalain kung gaano kahigpit ang laban bago dumating ang tagumpay. Sapagkat ang oras ng Diyos ay hindi tugma sa orasan ng tao, at iyon ang dahilan kung bakit marami ang sumusuko bago pa man maranasan ang katuparan. Ikaw, ilang gabi ka nang umiiyak nagtataka kung iniwan ka na ba talaga ng langit. Ilang beses mo nang tinanong, Panginoon, hanggang kailan ako maghihintay? Ngunit ang totoo ay ito, hindi pa huli, hindi ka pinabayaan at hindi ka nakalimutan. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay paghahanda. Kapag iniisip mong tapos na ang lahat, doon pala nagsisimula ang kanyang plano. At dito sa mismong sandaling ito, kailangan mong marinig ang isang pahayag na maaaring yumanig sa iyong puso. Hindi kailanman dumarating ang tagumpay sa oras na nais ng tao, kundi sa mismong oras na itinakda ng Diyos. Tingnan mo ang kasaysayan. Ang mga Israelita binihag ng mga Ehipsyo sa loob ng daan-daang taon. Hindi ba tila wala ng pag-asa? Subalit sa oras ng Diyos dumating si Moises at isang bansa ang pinalaya. Si Jose itinapon sa balon, ipinagbili bilang alipin, ikinulong ng walang kasalanan. Ilang taon siyang tila nakalimutan. Ngunit sa oras ng Diyos, mula sa bilangguan, ay umakyat siya tungo sa trono ng kapangyarihan sa Ehipto. At ngayon, ikaw na nanonood ngayon. Ikaw na nagdadala ng bigat ng kabiguan. Ikaw na halos hindi na makahinga sa dami ng problema. Ikaw na pakiramdam mo'y laging huli sa laban ng buhay. Ang tanong, hanggang saan mo kayang maghintay? Sapagkat ang oras ng tao ay laging nagmamadali, ngunit ang oras ng Diyos ay laging eksakto. Hindi siya nade-delay, hindi siya nagkakamali. Isipin mo ito, paano kung ang lahat ng sakit na nararanasan mo ngayon ay hindi parusa kundi paghahanda? Paano kung ang mga pintong nagsara ay hindi pagkatalo kundi proteksyon? At paano kung ang lahat ng pagkawala na ikinaiiyak mo ay hakbang lamang patungo sa mas malaking pagbabalik na hindi mo pa nakikita? Ang masakit ay totoo, marami ang sumusuko dahil iniisip nilang tahimik ang Diyos. Ngunit ang hindi nila nauunawaan, ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng kilos, kundi ang kalmadong paghahabi ng plano na hindi pa kayang maunawaan ng tao. Kaya't kapag sinabi ng Diyos na darating ang iyong tagumpay, hindi niya binabanggit kung kailan, sapagkat ang tagumpay na iyon ay hindi nakatali sa kalendaryo ng mundo. Ito'y nakatali sa walang hanggang plano ng langit. At dito, pumapasok ang katotohanang maaaring magpayanig ng iyong pananampalataya. Ang oras ng Diyos ay maaaring hindi mo maintindihan, ngunit ito'y laging perpekto. Kapag siya'y kumilos, hindi ka lang basta makakaahon. Mararanasan mo ang tagumpay na higit pa sa lahat ng naisip mo. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko. Ang punchline ay malinaw. Kung pakiramdam mo'y huli ka na, tandaan mong sa kalendaryo ng Diyos, ikaw ay eksaktong nasa tamang oras. Ang iyong tagumpay ay hindi pa huli, kundi paparating na. Hindi mo ito makokontrol, ngunit darating ito. Hindi sa oras ng tao, hindi sa oras ng iyong kagustuhan. Sa oras ng Diyos, darating ang iyong tagumpay. Ang lahat ng bagay ay may kapanahunan, at ang bawat gawain sa silong ng langit ay may takdang oras. Ecclesiastes 3:1. Narinig mo na ba ang mga salitang ito? Hindi ito payak na kasabihan ng tao, kundi mismong salita ng Diyos na isinulat upang ipaalala na walang nangyayari nang wala sa kanyang kaalaman. Ang mismong kasulatan ang nagpapatunay. Bawat luha mo, bawat gabi ng kawalan ng tulog, bawat panalangin na inusal mo ng palihim, lahat iyan ay nakapaloob sa plano ng Diyos. At sa oras niya, hindi sa oras mo, darating ang katuparan. Tingnan natin ang pinagmulan ng pangakong ito. Ang aklat ng Ecclesiastes ay isinulat ni Haring Solomon, ang pinakamatalinong hari sa kasaysayan ng Israel. Sa kabila ng kanyang kayamanan, kapangyarihan at talino, dumating siya sa punto na kanyang naunawaan. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay kung hiwalay sa plano ng Diyos. At dito, inilatag niya ang isa sa pinakamahalagang katotohanan. Ang lahat ng bagay
Mabuti man o masakit, ay may takdang oras na inilaan ng may kapal, hindi ba't kapansin-pansin. Ang isang hari na nakaranas ng lahat ng tagumpay at karangyaan ay nagsabi mismo na wala itong saysay kung wala ang tamang panahon ng Diyos. Kaya't ikaw na ngayon ay nagtatanong kung bakit ka naghihintay, hindi ka nag-iisa. Maging ang pinakamalakas, pinakamatalino at pinakamayaman ay dumating sa punto na kailangang umamin. Ang oras ng tao ay walang halaga kung hindi ito nakaayon sa oras ng Diyos. Subalit hindi lamang si Solomon ang nagpatunay nito. Sa buong kasaysayan ng Biblia, paulit-ulit na lumitaw ang mensaheng ito. Si Abraham, nangako ang Diyos ng anak, ngunit ilang dekada ang lumipas bago dumating si Isaac. Kung sa oras ng tao, matagal na sanang sumuko si Abraham, ngunit sa oras ng Diyos, dumating ang katuparan at mula sa kanyang lahi ay isinilang ang dakilang bansa. Si David, pinahiran bilang hari habang siya'y bata pa, ngunit hindi agad naupo sa trono. Ilang taon siyang nagkubli, tumakas at pinagtangka ang patayin. Kung ang tao lamang ang titingin, para bang napako ang pangako. Ngunit sa oras ng Diyos, siya'y umupo bilang hari ng Israel. Si Jesus mismo, ang anak ng Diyos, dumating hindi sa oras na nais ng Israel, kundi sa takdang panahon ng langit. Ang mga tao ay naghahanap ng Mesiyas noon pa man, ngunit dumating siya sa eksaktong oras upang tuparin ang kaligtasan at hanggang sa huling hininga niya sa krus, ipinakita niyang ang plano ng Diyos ay laging nasa perpektong oras, hindi maaga, hindi huli. Kaya't ano ang ibig sabihin nito sa iyo ngayon? Simple ngunit malalim. Ang tagumpay na hinihintay mo ay hindi pa nahuhuli kundi nakareserba para sa sandaling perpekto sa plano ng Diyos. Ang iyong paghihirap ay hindi sayang, kundi paghahanda. Ang iyong pagkabigo ay hindi katapusan, kundi daan patungo sa mas matibay na tagumpay. Kung tutuusin, gaano karaming tao ngayon ang nabubuhay na parang iniwan ng Diyos. Sila'y natatakot sa kinabukasan, nalulunod sa utang, naliligaw sa kalituhan ng mundo. Ngunit dito pumapasok ang lakas ng pangakong ito. Hindi ka hinayaang mag-isa, hindi ka pinabayaan, at higit sa lahat, hindi patapos ang kwento mo. Naririnig mo ba? Ang lahat ng bagay ay may kapanahunan. Kung may panahon ng luha, may panahon ng kagalakan. Kung may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. Kung may panahon ng pagkatalo, may panahon ng panalo, at ang panalo mo ay darating, hindi dahil magaling ka, kundi dahil tapat ang Diyos, kaya't huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Maaring ang kapitbahay mo ay umaani na ng tagumpay, samantalang ikaw ay nasa panahon pa ng pagtatanim. Maaring ang kaibigan mo ay nasa oras ng kagalakan, habang ikaw ay nasa oras ng pagluluha. Ngunit alalahanin mong iba-iba ang takdang panahon ng bawat isa at ang mahalaga ay ang oras ng Diyos para sa iyo ay hindi kailanman mapapako. Sa gitna ng mga digmaan, kaguluhan, krisis at sakit na bumabalot sa mundo, nananatiling totoo ang pangako. Sa oras ng Diyos, darating ang iyong tagumpay. Hindi ito nakadepende sa gobyerno, hindi ito nakatali sa ekonomiya, at hindi ito kayang hadlangan ng pandemya, ng trabaho o kahit ng tao. Ito ay nakaukit sa plano ng langit at kapag dumating na ang oras na yon, wala ni isang hadlang na makakapigil. Ang pinto na isinara ng tao ay bubuksan ng Diyos. Ang mga pagkakataong inagaw ng iba ay ibabalik niya sa mas dakilang paraan. At ang sugat na nagdulot sa iyo ng matinding sakit ay siya ring gagamitin upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Makaya't huminga ka ng malalim, hindi mo kailangang madaliin ng Diyos sapagkat ang oras niya ay laging tama. At kapag dumating iyon, hindi mo lang mararanasan ng tagumpay, mararanasan mo ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa sukdulang antas. At ngayon, kung iniisip mong sapat na ito,
Tandaan mo, mas malalim pa ang kahulugan ng pangakong ito kapag inilapat sa ating kasalukuyang panahon. Sapagkat kung paano kumilos ang Diyos noon, siya rin ay kumikilos ngayon. At sa susunod na bahagi, matutuklasan mo kung paano ang pangakong ito ay buhay na buhay sa gitna ng ating mga laban ngayon. Kapag tumingin ka sa paligid ngayon, hindi ba't parang wala ng katiyakan ng mundo? Mga balita ng digmaan, krisis sa ekonomiya, pagkawala ng trabaho, mga pamilya na nagkakawatak-watak, mga ina na nagtatakbong aligaga dahil walang mailagay na pagkain sa hapagkainan. Ikaw mismo, ilang beses ka na bang napapaisip, Panginoon, hanggang kailan ako maghihintay? Darating pa ba talaga ang sagot? At sa bawat tanong na iyan, may kasabay na takot. Takot na baka hindi dumating ang tulong. Takot na baka iniwan ka ng Diyos. Takot na baka hindi ka niya nakikita. Ngunit narito ang katotohanan kailangan mong marinig. Kung paano kumilos ang Diyos noon, ganun din siya kumikilos ngayon. Ang parehong Diyos na nagligtas kay Israel, na nagangat kay Jose mula sa bilangguan patungo sa palasyo, na naghatid kay David mula sa kuweba patungo sa trono, siya rin ang kumikilos sa buhay mo ngayon. Hindi ba't kapansin-pansin? Yung mga problema ng tao noon at ngayon ay iisa lang ang ugat, kawalan ng katiyakan, gutom, takot at pang-aapi. Ngunit sa bawat kwento ng Biblia, makikita mong ang oras ng Diyos ay dumating sa pinakamasakit na punto. At ganon din sa iyo, kapag pakiramdam mo'y pinakawalang halaga, doon siya pinakamakapangyarihan kumikilos. Isipin mo ang isang ina na gumigising tuwing madaling araw, nanginginig sa kaba, sapagkat hindi niya alam kung paano niya mapapakain ang kanyang mga anak bukas. Sa kanyang isip parang wala ng pag-asa. Ngunit sa oras ng Diyos, darating ang tulong na hindi niya inasahan, maaring isang tawag para sa trabaho, isang taong biglang mag-abot ng tulong, o isang pintong bubukas na wala sa plano niya. Isipin mo ang isang ama na nawalan ng trabaho matapos ang maraming taon ng serbisyo. Hindi ba't parang napakabigat nun? Nakatingin siya sa kanyang mga kamay at iniisip kung saan siya nagkamali. Ngunit tulad ni Jose na itinapon at nakulong, hindi iyon ang wakas ng kwento. Sapagkat sa oras ng Diyos, ang mismong pagbagsak na iyon ay maaaring maging pintuan para sa isang bagong tagumpay na higit pa sa inaasahan niya. Isipin mo rin ang mga kabataan ngayon na nalulunod sa takot at depresyon, iniisip na walang patutunguhan ng kanilang buhay. Ngunit tulad ni David na nilibak at hinamak, hindi alam ng mundo ang plano ng Diyos sa mga taong ito. Sa oras ng Diyos, ang mga kabataang akala ng lipunan ay walang halaga ay maaaring maging tinig ng pagbabago. Kaya't ikaw na nakikinig ngayon, ilang ulit mo nang naramdaman na parang tapos na ang lahat? Ilang beses ka nang napahinto at sinabing wala nang pag-asa? Ngunit bakit hanggang ngayon ay may hininga ka pa? Bakit hanggang ngayon ay may lakas ka pang makinig sa salitang ito? Dahil hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi pa siya tapos sa iyong pamilya, sa iyong pangarap, sa iyong laban. Oo, may pandemya. Oo, may krisis. Oo, may digmaan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi niya sinabi kung maganda ang ekonomiya, saka kita pagpapalain. Hindi niya sinabi kung maayos ang mundo, saka kita iingatan. Ang sinabi niya, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Hebreo 3:9. Kaya't kapag iniisip mong hindi ka sapat, tandaan mong sapat siya. Kapag iniisip mong mahina ka, tandaan mong siya'y malakas. Kapag iniisip mong huli ka na, tandaan mong sa oras ng Diyos, eksakto ka sa takdang panahon. At ito ang mas matindi, hindi lang ito tungkol sa iyo. Ang iyong kwento ay konektado sa mas malaking plano ng Diyos, kung paano ginamit niya ang paghihirap ni Jose upang iligtas ang isang bansa. Maaari rin niyang gamitin ang iyong paghihirap upang magdala ng pag-asa at tagumpay sa iba. Kaya't huwag mong maliitin ang proseso. Maaaring ang sugat mo ngayon ang mismong patotoo na magpapalakas ng loob ng iba bukas. Ngunit aminado tayo, mahirap maghintay. Mahirap magtiwala kapag ang nakikita mo'y puro dilim. Kaya tanungin kita ngayon, ilang beses ka nang nagduda kung darating pa ang oras mo?
Ilang gabi ka nang umiiyak sa takot na baka nakalimutan ka ng Diyos. Ngunit narito ang sagot, hindi mo pa nakikita, ngunit ang plano ay gumagalaw. Hindi mo pa nahahawakan, ngunit ang tagumpay ay inihahanda. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pangakong ito. Sapagkat hindi ito abstraktong ideya, hindi ito magandang salita lang. Ito ay sandigan sa gitna ng kaguluhan, liwanag sa gitna ng dilim, at katiyakan sa gitna ng kawalan. Kaya't huwag mong ikumpara ang sarili mo sa oras ng iba. Maaring ang kapitbahay mo ay nasa panahon ng pag-aani, at ikaw ay nasa panahon ng pagtatanim. Ngunit hindi ibig sabihin ay iniwan ka ng Diyos. Ang ibig sabihin lamang ay may iniingatan siyang mas dakilang ani para sa iyo. At kapag dumating na iyon, maiintindihan mong bawat sakit, bawat luha, at bawat gabi ng kawalan ng pag-asa ay hindi na sayang. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa mga nasa Biblia. Nedon sa din sa tiyuligan, sa gitna ng takot, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng sakit. Ito ang sagot sa tanong mo kagabi. Ito ang tugon sa dasal mong paulit-ulit. Sa oras ng Diyos, darating ang iyong tagumpay, at kung iniisip mong ito'y teorya lamang, maghanda ka. Sapagkat sa susunod na bahagi, makikita natin ang mga buhay na nagpapatunay na totoo ang pangakong ito. Mga kwento ng tao, gaya mo na nakaranas ng himala sa mismong oras ng Diyos. Kung may alinlangan ka pa kung totoo nga bang darating ang tagumpay sa oras ng Diyos, hayaan mong ang mga kwento ng buhay ng tao at ng kasulatan ang magsilbing patunay. Dahil hindi lamang ito salita, hindi lamang ito ideya, ito ay katotohanang napatunayan na sa buhay ng marami noon at ngayon. Isipin natin si Maria, isang simpleng ina na nakatira sa probinsya. Ilang taon siyang nagtrabaho bilang labandera, ngunit kahit anong sikap niya, hindi sapat ang kinikita para sa mga anak. Dumating ang mga gabi na wala silang hapunan at narinig ng mga bata ang iyak ng kanilang ina habang nakatalukbong ng kumot. Ang dasal niya ay isa lang, Panginoon, huwag mo pong pabayaan ang aking mga anak. At sa oras ng Diyos, isang kakilala ang biglang nag-alok ng trabaho na higit ang sahod. At mula noon, hindi na muling nagutom ang kanyang pamilya. Sino ang gumawa nun? Hindi swerte, hindi tao, Diyos lamang. Ganito rin si Elias noong panahon ng matinding tagtuyot. Ang buong bayan ay gutom, walang ulan, walang ani. Ngunit sa oras ng Diyos ipinadala ang mga uwak upang magdala ng tinapay at karne sa kanya. At sa mismong disyertong iyon, nakaranas siya ng probisyon na lampas sa pangunawa at narito ang isa pang kwento. Si Ramon, isang ama na nawalan ng trabaho matapos magsara ang kumpanyang kanyang pinaglingkuran ng halos 20 taon. Sa una, ang pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng buhay. Hindi siya makatingin sa kanyang pamilya dahil iniisip niya ay wala na siyang halaga. Ngunit hindi siya tumigil manalangin. At sa oras ng Diyos, hindi lamang siya nabigyan ng bagong trabaho. Binuksan pa ng Panginoon ang pagkakataon na magtayo siya ng sariling maliit na negosyo. At ngayon, siya ang nagbibigay ng trabaho sa iba. Hindi ba't nakamamangha kung paano kumikilos ang Diyos? Kapag akala mo'y tapos na ang lahat, doon pa siya gumagawa ng bagong simula. Ganito rin sa Biblia. Si Ana ang babaeng baog, ilang taon nang dinadama ang pangungutya ng lipunan. Lahat ng kababaihan sa paligid niya ay nagkakaanak, ngunit siya'y nananatiling walang supling. Ngunit hindi siya tumigil sa panalangin. At sa oras ng Diyos isinilang niya si Samuel na naging dakilang propeta. Ang kanyang pagkatalo ay naging simula ng tagumpay na magbibigay ng direksyon sa buong Israel. Isipin mo rin si Pedro, siya'y mangingisdang paulit-ulit na bigo, walang mahuli sa gabi ng kanyang pangingisda. Ngunit dumating si Jesus at sa kanyang oras, napuno ang kanilang lambat hanggang sa halos mapunit ito. Sa isang iglap ang kabiguan ay naging kasaganaan. Marami ring kwento sa ating panahon na tila ordinaryo ngunit puno ng himala. Isang estudyanteng akalay wala nang paraan para makapagtapos, ngunit sa oras ng Diyos nakatanggap ng scholarship. Isang taong halos malunod sa utang, ngunit sa oras ng Diyos nakatagpo ng paraan para makabangon at makapagsimulang muli. Isang pasyenteng halos mawalan na ng pag-asa, ngunit sa oras ng Diyos,
nakaranas ng kagalingan na hindi maipaliwanag ng medisina. Narito ang nakagugulat na katotohanan, walang kaso na sobrang imposible para sa Diyos. At kapag siya ang kumilos, walang sino mang makakapigil, kaya't huwag mong maliitin ang maliit na panalangin. Huwag mong sabihing walang saysay ang iyong pagtitiis. Dahil bawat luha na pumapatak sa gabi ay iniipon ng Diyos bilang patunay na sa tamang oras, ibabalik niya ito bilang kagalakan. Tingnan mong mabuti, may progresyon ang lahat ng testimonya. Nagsimula sa kawalan, sa sakit, sa luha. Ngunit nagtapos sa pag-asa, sa pagbabalik sa tagumpay. At hindi iyon gawa ng tao, hindi iyon aksidente. Iyon ay obra ng Diyos. Kaya ngayon, ikaw na nag-iisip kung kailan darating ang oras mo, hayaan mong ang mga kwentong ito ang magsilbing paalala. Kung nagawa ng Diyos para sa kanila, magagawa niya rin ito para sa iyo. Ngunit tandaan, may isang bagay na mas matindi pa, sapagkat ang lahat ng kwentong ito mula sa Biblia hanggang sa kasalukuyan ay hindi lamang patunay ng pangakong personal, kundi bahagi ng mas malaking larawan. Isang larawang propetiko na nagbubukas ng mata natin sa plano ng Diyos para sa buong mundo. At iyon ang ating matutuklasan sa susunod na bahagi. Ang ekspansyon ng pangako mula sa iyong buhay hanggang sa dakilang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Kapag sinabi nating sa oras ng Diyos darating ang iyong tagumpay, huwag mong isipin na ito'y para lamang sa mga simpleng laban ng buhay. Ang pangakong ito'y nakaugat sa mas malawak na plano, isang planong propetiko na sumasaklaw mula sa simula hanggang sa wakas ng panahon. Kung babalikan natin ang kasulatan, makikita natin na ang Diyos ay hindi lamang kumikilos sa personal na antas, kundi sa antas ng buong bansa at buong mundo. Ang bawat tagumpay ng isang individual ay bahagi ng mas malaking larawan ng kanyang plano. Ang mga propesya mula kina Isaias, Jeremias, Daniel at hanggang sa Apokalipsis ay naglalantad ng iisang katotohanan. May takdang oras ang lahat. At kapag dumating ang oras na iyon, walang puwersang makakapigil. Isipin natin ang Israel. Sa kanilang pagkaalipin sa Babylonia, parang wala ng pag-asa. Ngunit sa oras ng Diyos, dumating ang pagkakataon ng paglaya. Sinabi ni Jeremias na may takdang 70 taon ang kanilang pagkatapon. At nang dumating ang ika-70 taon, nagsimulang gumalaw ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang propesya ay natupad at ang bayan ay nakabalik sa kanilang lupain. Ano ang itinuturo nito sa atin? Na ang Diyos ay Diyos ng oras. Hindi niya nakakalimutan ang kanyang pangako at hindi rin siya nahuhuli. Kung sa personal na buhay mo'y naghihintay ka, ganon din ang mga bansa at ang buong mundo. Lahat ay nasa ilalim ng takdang oras ng Diyos. At tingnan natin ang kaganapan sa buhay ni Jesus. Sa Galatia 4:4 nakasaad, "Datapwat nang dumating ang kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Pansinin, hindi maaga, hindi rin huli, kundi sa eksaktong oras na itinakda ng Diyos. Ang kaligtasan ng sangkatauhan ay dumating hindi ayon sa inaasahan ng tao, kundi sa perpektong plano ng langit." At ngayon sa ating panahon, hindi ba't nararamdaman mong ang mundo ay nasa bingit ng kaguluhan? Mga digmaan, lindol, kagutuman, pandemya, lahat ay tila nagbabadya ng katapusan. Ngunit ang kasulatan ay matagal nang nagsabi, ito'y mga palatandaan lamang ng mas dakilang plano. Ang oras ng Diyos ay patuloy na gumagalaw at lahat ng pangyayaring ito ay hindi aksidente, kundi bahagi ng propetikong larawan na inihayag libo-libong taon na ang nakalipas. Ngunit huwag kang matakot, dahil kung ang Diyos ay may plano para sa buong mundo, gaano pa kaya sa iyong buhay? Kung ang mga bansa ay hindi nakakaligtas sa kanyang takdang oras, gaano pa ang isang anak na humihingi ng tulong? Kaya't ang pangakong darating ang iyong tagumpay ay hindi lamang para sa iilang tao, kundi patunay na ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng antas. Ang pagkilos niya sa buhay mo ay refleksyon lamang ng pagkilos niya sa buong kasaysayan ng mundo. At ang pinakamahalaga, kung tapat siya noon, tapat siya ngayon, at tapat siya magpakailanman, isipin mo ito, ang pag-angat ng Israel mula sa pagkakatapon
Ang pagdating ng Mesyas sa tamang panahon at ang mga propesiyang natutupad hanggang ngayon, lahat ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagkakamali sa kanyang oras. At kung siya'y hindi nagkamali noon, paano siya magkakamali ngayon sa iyong sitwasyon? Kaya't ang iyong paghihintay ay hindi walang kabuluhan. Ito'y bahagi ng mas malaking kwento. Maaring hindi mo pa makita ang kabuuan, ngunit nasa kamay ng Diyos ang simula at wakas. At kapag sinabi niyang oras na, ang personal mong tagumpay ay hindi lamang biyaya para sa iyo, kundi patotoo ng kanyang dakilang plano. Ngunit alam kong may tanong ka pa rin. Kung ganoon, bakit parang minsan natatagalan? Bakit parang hindi ko maramdaman ang galaw ng Diyos? At doon tayo tutungo sa susunod na bahagi. Dahil kahit malinaw ang pangako, hindi maikakaila na dumarating ang mga sandaling puno ng alinlangan at kailangang harapin ang mga tanong na iyon ng may tapang at pananampalataya. Sa susunod na bahagi, haharapin natin ang pinakamasakit na tanong ng puso. Kung tapat ang Diyos sa oras niya, bakit tila minsan parang tahimik siya? Kung tapat tayo sa ating sarili, lahat tayo ay dumaan na sa puntong nagtanong. Kung tapat ang Diyos, bakit hindi pa natutupad ang kanyang pangako? Ilang beses mo na bang sinabi sa iyong puso, kung sinasabi niyang darating ang tagumpay ko, bakit hanggang ngayon ako'y naghihintay pa rin? Kapag may sakit na ayaw gumaling, kapag may panalangin na tila walang sagot, kapag may mga pintong paulit-ulit na nagsasara, hindi ba't lumalapit ang duda na parang bulong sa ating isipan? Baka hindi totoo, baka iniwan ka na ng Diyos, baka ang tagumpay na iyon ay para sa iba, hindi para sa iyo. At marahil ngayon, ganyan ang nararamdaman mo. Ngunit hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw, ang pagkakaroon ng duda ay hindi nangangahulugan na wala kang pananampalataya. Sapagkat maging ang mga propeta, maging ang mga lingkod ng Diyos sa Biblia ay dumaan sa parehong katanungan. Tingnan mo si Habakuk. Sa kanyang panalangin ay sinabi niya, hanggang kailan, Panginoon, ako'y dadaing at hindi mo didinggin? Habakuk 1:2. Hindi ba't ito'y kapareho ng iyong mga luha kagabi? Ngunit sa parehong aklat, sumagot ang Diyos, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng takdang panahon. Bagaman ito'y magluwat, hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating hindi magtatagal. Habakuk 2:3. O si Jeremias, nakilala bilang propeta ng pag-iyak. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, tinanong niya ang Diyos, bakit matagumpay ang mga masama? Bakit mapayapa ang mga mandaraya? Jeremias 12:1. Hindi ba't pareho ito ng tanong mo kapag nakikita mong umuunlad ang iba, samantalang ikaw ay nananatiling nasa dilim ng pagsubok? At paano natin makakalimutan si Job? Ang taong inalisan ng lahat, pamilya, kayamanan, kalusugan, dumating siya sa puntong sinabi, sana'y ipinanganak na lamang akong patay. Ngunit sa kabila ng kanyang sigaw ng pagdududa, doon siya nakatagpo ng mas malalim na pagkakilala sa Diyos. At sa oras ng Diyos, ibinalik sa kanya ang lahat ng higit pa sa kanyang nawala. Ano ang sinasabi nito sa atin? Na hindi ipinagbabawal ng Diyos ang ating mga tanong. Hindi kasalanan ng magsabi, Panginoon, bakit? Ang kanyang puso ay sapat na malaki upang tanggapin ang ating hinaing. Ngunit sa parehong oras, ipinapaalala niya na ang kanyang pananaw ay mas mataas kaysa ating pananaw at ang kanyang oras ay mas perpekto kaysa ating relo. Tandaan mo si Abraham, pinangakwan ng anak, ngunit halos 1 siglo siyang naghintay. Kung sa tao, imposibleng magkaanak pa siya at si Sarah, ngunit sa oras ng Diyos, isinilang si Isaac at ang pangako ay natupad. Tandaan mo si Jose, ipinagbili ng kanyang sariling mga kapatid, ibinilanggo ng walang sala. Ilang taon siyang naghintay sa madilim na kulungan, na para bang nakalimutan siya ng Diyos. Ngunit sa oras ng Diyos, ang mismong kulungan na iyon ang naging hagdanan patungo sa trono ng Ehipto. Tandaan mo rin ang bayan ng Israel. 40 taon silang naglakbay sa ilang, gutom at uhaw. Iniisip kung may patutunguhan pa ang kanilang paglalakbay. Ngunit sa oras ng Diyos, pumasok sila sa lupang pangako na umaapaw sa gatas at pulot. Kaya ngayon, ikaw na naghihintay, ikaw na tila naipit sa pagitan ng pangako at katuparan.
Hayaan mong liwanagin ko ito. Ang pagkaantala ay hindi kawalan. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng presensya. Ang kanyang hindi pa ay hindi kailanman. Kung kaya mong magtiwala na sumisikat ang araw tuwing umaga kahit hindi mo ito nakikita sa gabi, bakit hindi mo kayang magtiwala na darating ang oras ng Diyos kahit hindi mo pa ito nahahawakan ngayon? Ngunit kailangan mo ring maunawaan ang isa pang bagay. Hindi lahat ng gusto mo ay pangako ng Diyos. Marami tayong ninanais na maaaring hindi nakaayon sa kanyang plano. Ngunit ang anumang kanyang ipinangako, iyon ay tiyak. Hindi mabibigo ang Diyos sa kanyang pangako. 2 Pedro 3:9. Kaya kapag sinasabi mong hanggang kailan, sagot ng Diyos, sa tamang oras. Kapag sinasabi mong bakit parang walang sagot, sagot ng Diyos, ako'y kumikilos kahit hindi mo nakikita. Kapag sinasabi mong baka hindi para sa akin, sagot ng Diyos, ang mga pangako ko ay oo at amen sa lahat ng sumasampalataya. At ito ang hamon para sa iyo. Handa ka bang maghintay sa oras ng Diyos? Handa ka bang kumapit kahit wala ka pang nakikitang sagot? Dahil ang pananampalataya ay hindi tungkol sa nakikita, kundi sa tiwalang kahit wala kang nakikita, alam mong siya'y tapat. At dito tayo papasok sa susunod na hakbang. Hindi sapat na alam mo lamang ang pangako, hindi sapat na naririnig mo ito. Kailangang matutunan mong isabuhay ito, araw-araw, hakbang-hakbang. At iyon mismo ang ating susunod na pag-uusapan. Paano mo maisasabuhay ang pangakong ito sa iyong araw-araw na buhay? Kung hanggang ngayon ay sinusundan mo ang mensaheng ito, malinaw na may isang bagay na kumakatok sa iyong puso. Gusto mong hindi lang basta marinig ang pangako, kundi maranasan ito. Kaya tanungin natin, paano nga ba maisasabuhay ang katotohanang sa oras ng Diyos darating ang iyong tagumpay sa araw-araw na buhay mo? Una sa lahat, kailangan nating tandaan ang mismong pangako. Sabi sa Ecclesiastes 3:1, ang lahat ng bagay ay may kapanahunan at ang bawat gawain sa silong ng langit ay may takdang oras. Hindi ito simpleng talata lamang. Ito ang pundasyon ng lahat ng iyong dapat isabuhay mula ngayon. Kapag alam mong may oras ang Diyos, titigil kang mabuhay sa pagkukumpara, titigil kang magmadali, at matututunan mong huminga ng may tiwala. Ngunit hindi lang ito basta paniniwala. May mga hakbang na dapat mong gawin upang aktwal na maipamuhay ang pangakong ito. Una, itanim sa puso mo ang pangako. Gumawa ng desisyon na basahin at bigkasin ito araw-araw. Tuwing umaga, bago ka pa buksan ng iyong cellphone o marinig ang balita, sabihin mo sa iyong sarili, sa oras ng Diyos, darating ang aking tagumpay. Huwag mong hayaang ang unang boses na marinig mo ay takot o pangamba. Ang unang boses na dapat pumasok sa iyong isipan ay ang boses ng pangako. Ikalawa, idulog mo sa panalangin ang lahat ng iyong kinakatakutan. Huwag mong kimkimin. Kapag may takot ka tungkol sa trabaho, pamilya, kalusugan, sabihin mo ito sa Diyos ng direkta. Sabihin mo, Panginoon, alam kong hindi ko kontrolado ang lahat, ngunit naniniwala akong nasa oras mo ang lahat ng bagay. Ang panalangin ay hindi lang para humingi, kundi para ipagpalit ang iyong bigat sa kapayapaan ng Diyos. Ikatlo, palitan ang mga salitang negatibo ng mga deklarasyon ng pananampalataya. Ilang beses mo na bang nasabi, hindi ko kaya, huli na ako, wala na akong pag-asa? Simula ngayon, palitan mo ito ng darating ang oras ng Diyos. Ako'y nasa ilalim ng kanyang plano. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Ang iyong dila ay may kapangyarihan. Ang iyong sinasabi ay may impluensya sa iyong isipan at pananampalataya. Ikaapat, magpasalamat bago pa man dumating ang sagot. Ito ang pinakamahirap ngunit pinakamakapangyarihan. Huwag kang maghintay na makita muna ang tagumpay bago ka magpasalamat. Sa halip, pasalamatan mo ang Diyos ngayon na parang natanggap mo na ang kanyang pangako. Kapag sinabi mong, "Salamat Panginoon sa tagumpay na darating," pinapakita mong higit kang nagtitiwala sa oras ng Diyos kaysa sa nakikita ng iyong mata. At paano ito gumagana sa tunay na buhay? Isipin natin si Liza, isang ina na nawalan ng trabaho.
Sa halip na malugmok, pinili niyang araw-araw basahin ang pangako sa Ecclesiastes 3:21 at idinadalangin ito. Tuwing gabi, imbes na umiyak sa takot, nagpasalamat siya na may bagong bukas na darating. Ilang linggo lang ang lumipas, may nag-alok sa kanya ng trabaho na higit pa sa inaasahan niya. Ang tagumpay ay dumating, ngunit nagsimula muna sa desisyon niyang isabuhay ang pangako, o si Ernesto, na halos lamunin ng depresyon matapos mawalan ng mahal sa buhay. Tuwing umaga inuulit niya ang mga salitang, "Sa oras ng Diyos, darating ang aking tagumpay." Hindi agad nagbago ang lahat, ngunit unti-unting lumuwag ang kanyang dibdib. Hanggang sa dumating ang araw na ginamit siya ng Diyos upang magbigay ng lakas sa ibang dumadaan din sa parehong sakit. Ang kanyang sugat ay naging daluyan ng kagalingan. At ikaw, ngayon, ikaw na nakikinig, paano kung subukan mong gawin ang mga hakbang na ito sa loob ng 7 araw? Paano kung sa loob ng 1 linggo, araw-araw mong bigkasin ng pangako, idulog sa panalangin ang iyong takot, palitan ng salita ng pananampalataya ang iyong negatibong dila at magpasalamat na parang natanggap mo na ang sagot? Anong maaaring mangyari sa loob lamang ng 7 araw na iyon? Ang totoo, hindi mo malalaman hanggat hindi mo ito sinusubukan. Ngunit ito ang katiyakan kapag nagsimula kang mamuhay sa ilalim ng pangako. Sisimulan mo ring makita ang liwanag kahit nasa gitna ng dilim, kaya huwag mong ipagpaliban. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon mismo gawin mo ang unang hakbang. Pagkatapos ng video na ito, isulat mo ang pangakong ito sa isang papel. Ilagay sa iyong pitaka, sa iyong pintuan, sa iyong cellphone wallpaper. Ipaalala sa iyong sarili araw-araw, "Sa oras ng Diyos, darating ang aking tagumpay." At higit pa riyan, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Habang ginagawa mo ito, libu-libong tao rin ang gumigising araw-araw at kumakapit sa parehong pangako. Ikaw ay bahagi ng isang pamilya ng pananampalataya, ngunit ang pagsasabuhay nito ay hindi nagtatapos sa individual. Sapagkat kapag nagsimulang gumalaw ang Diyos sa puso mo, tatawagin kanyang sumali sa mas malawak na kilos ng pananampalataya at panalangin. At iyon ang ating pag-uusapan sa susunod na bahagi, isang tawag hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng nakikinig upang sama-samang kumilos sa pananalig at espiritual na pagkilos. Ngayon ay oras na. Hindi sapat na narinig mo lang ang pangako, hindi sapat na sumang-ayon ka lang sa isip mo. Kailangang kumilos ka sa espiritu. Ito ang sandali kung saan ang narinig mo ay kailangang maging panalangin, kung saan ang pangako ay kailangang maging deklarasyon, kung saan ang pananampalataya ay kailangang maging gawa. Ikaw na nakikinig ngayon, oo, ikaw mismo. Hindi aksidente na narito ka. Hindi aksidente na nadinig mo ang salitang ito sa eksaktong oras na ito. Ito ang tawag ng Diyos para sa iyo. Tumindig sa pananampalataya at isuko ang iyong bigat sa Kanya ngayon din. Huwag mong ipagpaliban pa. Huwag mong sabihing, "Bukas na lang ako mananalangin," o "Kapag maayos na ang sitwasyon, saka ko iaalay ang lahat." Ang totoo, hindi darating ang tamang oras ng tao. Ang tamang oras ay ang oras ng Diyos, at iyon ay ngayon. Kaya't isara mo ang iyong mga mata. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. At sabihin sa iyong sarili, "Panginoon, ako'y handa, ako'y sumusuko. Ako'y kumakapit sa iyong pangako." Isipin mo kung gaano karaming tao sa buong mundo sa mismong sandaling ito ang nakikinig at sumasabay sa parehong panawagan. Hindi ka nag-iisa. May mga nananalangin kasama mo. May mga umiiyak din ng parehong luha. May mga kumakapit din sa parehong pangako. Ito ay kilos ng Diyos, hindi lamang para sa isa, kundi para sa lahat ng handang sumuko at magtiwala. At ngayon, ilagay mo sa harap ng Diyos ang lahat ng bumibigat sa iyo. Sabihin mo sa iyong isip, "Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking takot. Ibinibigay ko sa iyo ang aking pangamba sa kinabukasan. Ibinibigay ko sa iyo ang aking pamilya, ang aking kalusugan, ang aking trabaho, ang aking mga pangarap. Lahat ng ito inilalagay ko sa iyong mga kamay. Wala kang dapat dalhin mag-isa. Hindi ka nilikha upang pasanin ang lahat. Kaya sa oras na ito, gawin mong tunay na hakbang ang iyong pagsuko
At higit pa riyan, gawin mo ring hayagang patotoo ang iyong pananampalataya. Hindi sapat na ito'y lihim lamang sa iyong isip. Ipakita mo ito. Kung naniniwala ka na darating ang iyong tagumpay sa oras ng Diyos, isulat mo sa mga komento, ako'y kumakapit sa pangako ng Diyos. Ang simpleng kilos na ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi magsisilbing inspirasyon sa iba. Sa bawat taong makakabasa, mararamdaman nila na hindi sila nag-iisa. Ito ang kapangyarihan ng kolektibong pananampalataya. Libu-libong tinig, nagkakaisa sa iisang pahayag. Tapat ang Diyos, darating ang aming tagumpay, at huwag mong kalimutan, ang sandaling ito ay hindi lamang para humingi. Ito rin ay para magpasalamat. Kaya bago matapos ang panawagang ito, sabihin mo mula sa iyong puso, "Salamat Panginoon dahil alam kong kumikilos ka kahit hindi ko nakikita. Salamat dahil sa iyong oras, darating ang aking tagumpay." Ngayon huminga ka ng malalim. Damhin mo ang presensya ng Diyos. Hindi pa tapos ang kanyang gawain. Sa katunayan, magsisimula pa lamang siya sa iyo at sa susunod, sasamahan kita sa mas matindi pang hakbang, isang panalangin ng propesya at malakas na panawagan sa langit. Isang sama-samang sigaw ng pananampalataya na yayanig sa iyong espiritu at magpapatibay sa iyong pananalig. At iyon ang ating pupuntahan sa susunod na bahagi, ang panalangin propetiko at panawagan ng klamor. Ngayon, oras na upang sama-sama tayong manalangin. Kung nasaan ka man ngayon, isara mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso, at hayaang ang bawat salita ay maging sigaw ng iyong kaluluwa. Ito ay hindi lamang panalangin ng isa, kundi klamor ng marami. Ang libu-libong nakikinig ngayon ay nagkakaisa sa iisang tinig, sa iisang pananampalataya. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit na may pagpapakumbaba at pananampalataya. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, ang lahat ng bagay ay may kapanahunan at ang bawat gawain sa silong ng langit ay may takdang oras. Ngayon, kumakapit kami sa pangakong iyon. Inaangkin namin na sa oras mo darating ang aming tagumpay. Diyos, narito ang iyong mga anak na may kanya-kanyang pasan. May mga may sakit na humihingi ng kagalingan. May mga pamilyang hati at sugatan na humihingi ng pagkakasundo. May mga nawalan ng trabaho na humihingi ng bagong pintuan ng oportunidad. May mga pusong sugatan at wasak na humihingi ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, idinudulog namin silang lahat sa iyong trono. Panginoon, pawiin mo ang bawat takot. Kung paanong ikaw ay naging pastol ni David at sinabi niyang, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ngayon din ay ipinahahayag namin na ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Para sa may sakit, idinideklara naming kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang bawat karamdaman, bawat depresyon, bawat pighati. Para sa may pangangailangan, idinideklara naming probisyon. Kung paano mo pinakain ang bayan ng Israel ng manna sa ilang, naniniwala kaming hindi mo kami pababayaan ngayon. Para sa mga pamilyang nagkakawatak-watak, idinideklara naming pagkakaisa. Kung paano mo binuo ang wasak na Jerusalem, buuin mo rin ang bawat tahanan na nagdurusa ngayon. Para sa mga nawalan ng pag-asa, idinideklara naming liwanag sapagkat sinabi mo, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Panginoon, sa oras na ito, inaangkin namin ang tagumpay. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon ay ipinahahayag namin ang aming pananampalataya. Dahil alam namin kahit hindi pa namin nakikita sa aming mata, kumikilos ka na sa aming likuran at ngayon, sa autoridad ng iyong salita at sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ipinapahayag namin. Ang pinto na isinara ng tao ay bubuksan ng Diyos. Ang sugat na nagdulot ng sakit ay gagamitin ang Diyos upang magdala ng kagalingan. Ang kabiguan ay magiging hagdanan patungo sa mas dakilang tagumpay. Ang kawalan ay magiging simula ng kasaganaan at sama-sama kaming sumisigaw ngayon. Panginoon, ako'y naniniwala. Ako'y kumakapit sa iyong pangako. Ako'y nananampalataya na sa oras mo.
darating ang aking tagumpay. Kung naniniwala ka sa panalangin ito, sabihin mo sa iyong puso, Amen. At bilang patotoo ng iyong pananampalataya, isulat mo sa mga komento, naniniwala ako, sa oras ng Diyos, darating ang aking tagumpay. Ngayon, damhin mo ang kapayapaan. Sapagkat matapos ang klamor na ito, nais ng Diyos na ipaalala sa iyo na ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig at katapatan. At iyon ang ating maririnig sa susunod na bahagi, mga salita ng pag-asa at katiyakan na muling magpapatibay ng iyong pananampalataya. Dahil matapos ang sigaw ng panalangin, dumarating ang tinig ng aliw. Matapos ang matinding panalangin at clamor, hayaan mong sa sandaling ito ay dumating ang tinig ng kapayapaan. Sapagkat ganyan ang Diyos, siya'y hindi lamang Diyos ng malalakas na sigaw at ng apoy ng pananampalataya, kundi siya rin ang Diyos ng banayad na bulong na nagbibigay ng aliw at katiyakan. Kung hanggang kanina ay sumisigaw ang puso mo, ngayon ay panahon upang marinig ang kanyang payapa at tiyak na salita. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebreo 13:0. Maaaring dumaan ka sa bagyo, maaaring hinampas ka ng alon ng mga problema. Ngunit tandaan mo ito, ang bagyo ay hindi permanente. Ang bagyo ay dumaraan, ngunit ang katapatan ng Diyos ay nananatili. Sa gitna ng hangin at ulan, siya ang matibay na bato kung saan ka maaaring kumapit. Sabi sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Hindi ba't ito ang mismong kailangan mong marinig ngayon? Na hindi ka naglalakad mag-isa, na ang kamay ng Diyos ay nakaunat upang buhatin ka, at alalahanin din ang sinabi ng Panginoon sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking iniisip ukol sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga panukalang kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong kinabukasan. Kung minsan, ang nakikita mo ay puro pagkawasak, ngunit sa plano ng Diyos, yun ay paghahanda para sa mas magandang hinaharap. Ang lahat ng sugat ay may layunin. Ang lahat ng luha ay may katapat na kagalakan. At higit sa lahat ipaalala natin ang sinabi ni Pablo, sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, sa Kanya ang oo. Kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasabi ang Amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. 2 Corinto 11:20. Ibig sabihin, walang pangako ng Diyos ang mabibigo. Ang lahat ay may katuparan at ang lahat ay tiyak na darating. Kaya huminga ka ng malalim ngayon. Hayaan mong lumuwag ang iyong dibdib, sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa likod ng iyong mga takot. Ang Diyos ay humahawak ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. At ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintong hindi kayang buksan ng tao. Isipin mo ito. Habang pinapanood mo ang video na ito, baka may ginagawa na siya sa likod ng mga eksena ng iyong buhay. Maaaring may pintuan ng unti-unting bumubukas, may taong ginagalaw upang tulungan ka, may pagkakataong paparating na hindi mo inaasahan. Kaya't huwag mong hayaan na ang pangamba ang mangibabaw. Palitan mo ito ng kumpiyansa. Sabihin mo sa iyong sarili ngayon, sa oras ng Diyos, darating ang aking tagumpay. At sa sandaling ito, hayaan mong maramdaman mo ang pagyakap ng Diyos. Isipin mong ang iyong tahanan ay napupuno ng kanyang kapayapaan. Isipin mong ang iyong pamilya ay nakabalot sa kanyang proteksyon. Isipin mong ang iyong mga pangarap ay nasa ilalim ng kanyang kamay. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ka iniwan. At higit sa lahat, hindi natatapos ang plano ng Diyos sa iyong pagkatalo. Ang huling salita ay hindi sa sakit, hindi sa kakulangan, hindi sa tao. Ang huling salita ay nasa Diyos. At bago tayo matapos, tandaan mo ito, ang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi laging madali, ngunit laging tiyak. Kung ang Diyos ang kasama mo, hindi ka kailanman mapapahiya. At sa susunod na bahagi, ibibigay natin ang huling paalala, ang matamis na konklusyon at tawag sa pagkilos. Upang ang pangako ng Diyos ay hindi lamang manatili sa iyong puso, kundi maging bahagi ng iyong araw-araw na buhay.
Ngayong natapos mo ang mensaheng ito, nais kong ipaalala sa iyong puso ang pinakamahalagang katotohanan. Sa oras ng Diyos, darating ang iyong tagumpay. Narinig natin mula sa kasulatan, mula sa mga kwento, mula sa panalangin, at ngayon nananatili ang pangako. Hindi ito salita ng tao, kundi salita ng Diyos na hindi kailanman pumapalya. Kung anuman ang pinagdadaanan mo, huwag mong kalimutan, hindi ka naglalakad mag-isa. Ang Diyos na tapat noon ay siya ring Diyos na tapat ngayon, at siya ring Diyos na magiging tapat bukas. Ang iyong luha ay hindi nasayang. Ang iyong paghihintay ay hindi walang kabuluhan. At ang iyong pananampalataya ay hindi mabibigo. Alalahanin mo ito. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Isaias 41:10. Sapagkat nalalaman ko ang mga panukala ko para sa iyo, upang bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan. Jeremias 29:11. At higit sa lahat, ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo at amen kay Kristo, 2 Corinto 1:20. Kaya't bago ka lumisan sa video na ito, hayaang ang huling salitang manatili sa iyong puso ay ito. Ang oras ng Diyos ay darating, at sa oras na iyon, mararanasan mo ang tagumpay na higit pa sa iyong inaasahan. Ngayon, nais kitang anyayahan sa 3 bagay. Una, kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, mag-subscribe ka sa channel na ito. Hindi mo kailangang maglakad mag-isa. Araw-araw nagbabahagi tayo rito ng mga salita ng pag-asa at pananampalataya. Ikalawa, isulat mo sa mga komento ang iyong deklarasyon ng pananampalataya. Ako'y nagtitiwala. Sa oras ng Diyos, darating ang aking tagumpay. Ang iyong komento ay magiging patotoo at inspirasyon sa iba. At ikatlo, ibahagi mo ang video na ito sa isang taong alam mong nangangailangan ng paalala ng pangako ng Diyos. Baka ang simpleng pagpapadala mo ay maging sagot sa kanilang panalangin. Tandaan mo, dito sa ating komunidad, hindi ka kailanman nag-iisa. Sama-sama tayong kumakapit sa mga pangako ng Diyos. Sama-sama tayong nananalangin. Sama-sama tayong naghihintay at sama-sama rin nating makikita ang katuparan. At huwag kang bibitaw dahil sa susunod na video, tutuklasin natin ang isa pang pangako ng Diyos na tiyak na magpapatibay ng iyong pananampalataya at magbibigay ng bagong liwanag sa iyong paglalakbay. Hanggang sa muli, manatili ka sa pangakong ito. Sa oras ng Diyos, darating ang iyong tagumpay.